Sa totoo lang, pinalibing yung tatay mo para matigil ng politika sa Pilipinas, pero putang ina, ikaw talaga dapat ang ilibing eh. No, sa palagay ko, hindi si Makoy Jr. Sr. ang dapat nilibing para matigil ang politika eh. Ang dapat ilibing ikaw talaga eh. Ano po yung reaksyon ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa-gawa. Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Will you be attending the SONA, VP? Of course not. No. No SONA for me. Kasi confirm na yung ano natin, Korea natin na Filipino community natin. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in your district? Wala po. Dito lang kami sa Hague, sa duration ng duty ko. So July ano ba ako? Kailan ako dumating? July 5 hanggang July 23. Minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede po. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses. Nga pala, yung tanong nga pala kanina is, yung bakit parang kumakalaban sila VP Sara sa gobyerno. Sabi niya, hindi kami kumakalaban sa gobyerno. Actually, we're on the defense mode. Depensa lang kami. Kung ano yung sinasabi nila, we're just answering. Oo. Kasi sila naman yung unang umupensa eh. Impeachment, ICC, ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy, ginagawa sa Davao. That's all them. Ang mga Duterte, sagot lang ng sagot. 'Di ba? Lahat lang ng issue na binabato sa kanila, sinasagot lang nila. So nasa depensa lang sila. So may kasalanan talaga nito, lahat ng ito, yung mga nasa gobyerno. Na kaya naman nila pala bayaran yung yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different, parang susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil. At sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil, at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment na yung hindi pwede mag-carry over at saka barred na impeachment complaint. How confident are you that the Senate will solve that first before hearing the impeachment? Ayun, so napakaganda nung sinabi ni VP Sara na ang gobyerno, itigil nyo ang pamumulitikan nyo. Kasi yun nga, may sinabi na naman nga si BBM na itigil na lang ang pamumulitika, tanginan yan, na tayo daw ay dapat na magkaisa. Ulul, putang ina ninyo, kayong pasimuno ng politika, mga poke ng ina nyo.
Sa totoo lang, pinalibing yung tatay mo para matigil ng politika sa Pilipinas, pero putang ina, ikaw talaga dapat ang ilibing eh. No, sa palagay ko, hindi si Makoy Sr. ang dapat nilibing para matigil ang politika eh. Ang dapat ilibing ikaw talaga eh. Tingnan nyo Noong umupo si Pangulong Duterte, ang gulo-gulo. Tilawan, pulahan, away ng away. Nagsawa ang taong bayan sa away ng parehas na magnanakaw na angkan. Angkan ng Marcos at mga Aquino. Sabi ni Duterte, para matapos na lahat ng ito, makalimutan na ng mga Pilipino. Kasi hanggat nandiyan yan sa Batak, Batak talaga eh. Oh, ito si Bongbong, Batak talaga eh. O hindi, taga Batak yan eh, dyan sa Ilocos. Oh, alam ko, sabi ko nga match na match yung lugar kung taga saan siya eh. Tsaka kung ano siya eh. So, dyan sa Batak, nandiyan yung patay na Marcos Sr. Ang sabi ni Pangulong Duterte, hanggat nandiyan yan, sariwa sa mga isip ng bawat Pilipino na sa mga pinaggagawa niyang kumag na yan. So, ilubog na natin yan para makalimutan na siya. At makalimutan na yan, back to zero na tayo, magkaisa na tayo, nation building. Inilibing si Bongbong, galit na galit. Ay, si Bongbong, si Marcos Sr., galit na galit yung mga dilawan. Pauhukay pa daw. O ngayon, si Pangulong Duterte, hindi na politika. Di ba? Ginamit niya pa yung mga makakaliwa. Nilagay niya sa gobyerno, pumalpak din. O, so nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho, inayos ang bayang Pilipinas. Tapos putang inang yan, hindi pa rin natapos ang politika. Bakit? May buhay pa sa mga Marcos tsaka Aquino, kaya hindi matapos-tapos. Dapat ilibing lahat yan eh. Siguro ang kailangan talagang ilibing natin, hindi sa ilalim ng lupa para maayos ang Pilipinas, kailangan mailibing sa limot ang mga Marcos at ang mga Aquino at Liberal Party. Lahat yung mga yan, pag yan nilibing natin sa limot, sigurado ko, makakapag-move on na ang bayang Pilipinas. Mahiya kayo! Ang Cambodia, punyemas, na angatan na tayo. Alam nyo ba na mas marami ng turista ang tungo sa Cambodia kaysa sa Pilipinas? Ano ba meron sa Cambodia? Tangin na yan, wala naman silang El Nido dyan. Wala silang, Coron Palawan. Wala silang Boracay dyan. Di hamak. Wala silang rice terraces dyan, Banawi. Wala silang Baguio dyan. I mean, di hamak na mas maganda sa Pilipinas. Kaya lang, putang ina, puro kriminal at magnanakaw sa Pilipinas. Kaya yan, Diyos ko po, nangyari, bulok pa yung mga airport. Kaya naungusan na tayo ng Cambodia. Pag natapos yung kanilang gigantic na mga airport, tapos ang Pilipinas. Wala na tayong kabaga-pag-asa. Diyos mio. Kaya ayan ang problema natin ngayon. Napakarami natin kinakara, pero dito naman tayo. Bago tayo magtapos, magpunta naman tayo dito kay Claire. Punta tayo kay Claire. Punta tayo kay Claire, ha? Kasi nitong nakaraan, itong si Eden, ito pong si Eden ay planong tanggalin diyan sa Malacanang Press Corps, kasi ang Net25 hindi mo yan pwedeng tanggalin sa Malacanang Press Corps kasi lahat lahat po ng mga media outlet sa Pilipinas, yung mga legal na mga media outlet ay meron po, member po sila ng Malacanang Press Corps. At bawat isang media outlet ay merong kanya-kanyang mga representative para maging part ng press corps. Okay, nung mga nagtatanong-tanong diyan, Malacanang reporter, tawag diyan Malacanang beat. Meron ding Senate beat, Congress beat, meron yang ganun. Kung may mga representative sila bawat ahensya. Ang SMNI po ay member pa rin at part pa rin ng Malacanang Press Corps. Pero bakit wala sila doon? Kasi nga, hindi ni-renew yung car pass nila. Ano yung maglalakad sila? Di ba? Hindi sila pinapaparada na sa loob. Kasi nga, dahil legally, sila ay member pa ng Malacanang Press Corps. Kaya lang, dahil nga alam nila na ang SMNI ay aligned sa mga Duterte,
Oo, hindi na nila, kumbaga makakapasok, pero wala na yung mga pribileyo na yung yung car pass. Siyempre, pag wala kang car pass, paano papasok sa Malacanang? Maglalakad ka. Ang masaklap pa, yung ID nila, wala rin, hindi pa rin ini-issue. So, hindi sila makakapasok. So, sila ay legal membro pa, pero wala na silang, wala na silang mga gagamitin para pumasok. Malacanang yan. Siyempre, sobrang secured yan. At kung makapasok man sila dyan, pucha yan, talagang binabantayan sila. Pwede namang i-report itong mga presko ni, ni Kupal na Claire Castro Kahit wala sila So, pinapatanggal nila sa UNTV, pinapapalitan si Eden. Bakit? Of all the media na nandiyan dyan, bakit si Eden lang yung pinapapalitan? Yan ang problema sa gobyerno natin na mahina. Kapag mahina ang kokote ng PCO, si J. Ruiz, mahina din ang kokote nito ni Claire Castro, tapos mahina rin ang kokote ni Bongbong, pipigilan nila yung mga tao na maging kritikal. Kaya ka nga nagre-report is para tanungin ka. Abogado ka pa naman, Claire Castro. So, syempre, pag nagre-report ka, kung ano yung nire-report mo, syempre, tatanungin sa'yo. Sana sabihin mo, bawal magtanong. O kaya wag ka na magpapasok dyan, ikaw na lang mag-isa. Mag-report ka na mag-report ng mga ginagawa ng gobyerno. Tapos, kapag ka tinanong ng mga reporter na, ano bang preba, paano mo nasabi na ganito, ganyan, tapos magagalit ka. Ngayon, sinasabi nito ni Castro na hindi daw siya ang nagsasabi na tapalitan si Eden. Putang ina, sino? Kayong dalawa lang naman nag-uusap. Siya lang naman na nagtatanong sa'yo. Siya lang naman na namamahiya sa'yo mayat maya. Hindi ba? Hindi rin naman siya direktang nakakausap ng boss ninyo na si J. Ruiz. Hindi rin naman siya direktang nakakausap ni Bongbong Marcos. Ikaw lang naman ang makapalang mukha ng salita dyan. Ba't ikaw, ang hilig mong bumanat, pero kapag ka fina-fact check ka, inis na inis ka. So ngayon, hindi daw siya ang nagpatanggal kay Eden. Sige, tuloy natin to. Unang-una ba naman po ilalabi na mawala ang isang reporter dito? Diba? Unless meron talagang violation. Hindi ako po ang nagpapasya niya. Hindi naman din po ako yung secretary. Hindi ka maging sekretary, tanga ka Oo, okay lang maging spokesperson na tanga ka, pero maging sekretary na tanga ka, marami na masyado dyan sa gobyerno. Huwag ka nang dumagdag, huwag ka na mangarap. So, hindi naman po ang may hawak ng maro. Tayo yung press officer lang. So, kung itinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Fake news daw. Fake news daw fake news. So parang sinasabi niya dito, wala siyang galit kay Eden. Ang sinasabi niya dito, wala siyang pag-aalinlangan kay Eden. Ito, panoorin niyo to. News. Unang-una ba naman po ilalabi? Secretary, okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. Ako po! Oo, di ba? Nagulat ka rin? Ha? Anak ng tinapay. Nung si Edin na yung magtatanong sa kanya, tapos na daw mo yung tanungan. Puta ko, hindi pa nakakapagtanong yung tao. At saka kung may tanong pa yung tao, bakit hindi ka pwedeng tanungin? Anong papel mo dyan? Nandiyadyaan ka para magsalita. Ngayon, yung mga press corps, sila yung parang representative ng mga Pilipino. Wala naman kami. Papuntahin mo kami dyan, Banateros. Makakapagtanong kami sa'yo. Sabi nga ni Guanzon putang na si Edin pa lang, natataranta ka na. Kung ako pa nagtanong sa'yo, baka mataik ka sa bibig. Diba? Meron siyang sinabi. Tapos si Eden, handa na naman si Eden para tanungin siya sa kanyang kabobohang sinabi. Pero ang sabi niya, ops, wala nang tanungan, tapos na po. So akala ko ba okay kayo ni Eden? Bakit ngayon ayaw mo siyang pagtanungin? Secretary, okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. May pinakita ka palang video
Tapos, tatanungin ka tungkol sa video, ayaw mo na naman. Bakit? Dahil natanong ka tungkol sa libo-libong barangay na daw na drug-free? Pero wala ka namang maibigay na barangay, kahit isa man lang, doon sa mga drug-free na barangay. Ha? At saka doon sa iba pang mga kapalpakan mo, Claire Castro. Kapal ng mukha mo. Pahiyang-pahiya ka. Oh, gusto nyo malaman kung bakit tinik sa lalamunan ni Claire Castro, etong si Eden. Oh, ito, tingnan nyo kung bakit. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya. Yun! Ang yabang pala nito ni Castro, pinakikita niya yung papel, ang kapal-kapal nung papel, kasing kapal ng pagmumukha niya. Pucha, binisto pala siya ni Eden. Anong laman, Eden? Eden, anong laman nung papel? Anong laman? Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Sinong makapal? Yung papel o yung mukha ni Claire o yung makeup niya o yung kalyo sa utak niya? Oo. Ha, ano naman ang ha? Tingnan mo nga, sabi nga ni Eden, makapal. Oh, makapal daw. Sino? Makapal yung kalyo niya, makapal yung utak niya, yung kalyo sa utak, yung mukha niya, yung papel. Ano makapal, Eden? Ulitin. Briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Ayun, blanco. Hayop ka, Claire Castro. Fake news peddler ka. Tangina ka, mambubudol kang kupal ka. Mantakin mo, tinataas niya pa yung papel. 400 something, 4,000, 400,000. Ilan man yan? Ang dami daw barangay na free na, drug free na. Oh. Tangina, nabisto siya ni Eden. Na ang kapal-kapal daw nung tinaas niyang papel. Kaya natapatanong siya eh, ano bang barangay? Bigay ka lang 3. Walang naibigay. Eh, putang ina, ano yan? Ba't ang kapal niya? Nung chinek ni Eden, kalahati dun sa papel na hawak ni Castro, blanco yung... Ba't puta blanco na? Ikinumpile nyo pa? Parang utak nyo yan ah. Blanco. Kapal ng mukha nyo. Mambubudol ang mga putang ina nito. Sanay na sanay mandugas talaga ng tao. Siyempre nga naman, si Bongbong kukuha siya. Yung spokesperson naman durugas din katulad niya. O hindi ba? Ang kapal nung papel, kalahati pala doon, blanco. Para lang magmukhang marami talaga, totoo yung sinasabi nila. Pero pag inurirat mo, nga. Wala talaga. Walang katotohanan. Puros numero, puros report, pero puta walang patunay. Kaya tinik sa lalamunan nila si Eden. Kasi hindi katulad si Eden ng ibang mga palamuti na mga prostitutes dyan. Yung TV5, GMA, ABS, Rappler. Lahat ng mga nandiyan dyan, puros palamuti. Dahil palamunin ng gobyerno ang mga buwaka ng ina. Hindi nila binibisto itong pambubudol ng gobyerno. Net25 SMNI. Yan lang ang malalasang loob na ipakita ang kabalbalan netong pamahalaan natin. Uulitin natin yung report ni Eden ha. Oo, ito yung unang pambabastos sa kanya ni Castro ha. Oh. Secretary, okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. Secretary, okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. Ayaw na pagtanungin. Paano ka ba naman hindi kaya ayaw kang patanungin dahil dito?
Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Ano na ngayon? Di ba? Sinong fake news ngayon? Sa sobrang walang ginagawa ng gobyerno na to, sa sobrang walang kwenta ng gobyerno na to, pinepeki na nila yung resulta. Pinepeki na nila yung mga ipinakikita nila sa taong bayan. Tangina, tama pa ba yan? Maling-mali na po yan. Kaya kayong mga Pilipino, bahala kayo. Itong mga tagapagtanggol ng pamaalang tanga na to, tanga rin kayo pare-pareho. Pare-parehas kayong mga putok sa buhat mga hindot. Harap-harapan na kayong tinatarantado netong mga pinagtatanggol ninyo, tuwan-tuwa pa rin kayo. Sa totoo lang, mas masahol pa kayo sa galisin na mga aso. Napalamunin lang ng kaning baboy, handaan yung ipagtanggol etong mga basurang mga tao nito. Yan ang ilalagay ninyo sa mga kokote ninyo, mga buwisit kayo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.